Kung kailan nasa boundary na nga kami ng Pangasinan ay meron akong naramdamang kakaiba at ito yung sumunod na nangyari. Pwede na ako magtulak? Uy, nagagawa ko nagtutulak ka. Tutulak ako, nalaubat yung yung Voltaris Pro S ko. Sagad na yun? Oo, sagad na eh. What's up, kamusta mga ka-electric? This is EV Yahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. So, for today's videos, guys, ito na yung pinakahihintay nyo. I-range test na natin si NXT Voltaris Pro S. So, ngayon po ay Sabado, alas 5 na ng umaga. Late na yung aming ride. Pero ngayon, guys, mula dito sa Bulacan, magra-rides tayo papuntang Tarlac at Urdaneta, Pangasinan. So, mula po dito sa Marilao, Bulacan hanggang Urdaneta, Pangasinan, ang biyahe po namin ay nasa 3 hours din. So 173 kilometers siya, guys. Ayan. So ang claim po ni NXT Voltaris Pro S ay may range siya na up to 180 kilometers. So ngayon, patutunayan natin kung kaya nga ba talaga ni NXT Voltaris Pro S na bumiyahe ng ganun katagal. So BMS check muna tayo since lithium iron phosphate na po yung battery ni Voltaris Pro S. Meron tayong BMS na tinatawag. At ayun nga guys, ito yung bago ngayon kay Voltaris Pro S. Siya po ay naka JK BMS up na. And checking tayo ngayon ng battery. 67 AH. 99% po kasi lumabas na kami ng subdivision. So, titignan natin ngayon, pagdating natin ng Tarlac at Urdaneta, magbi-BMS check tayo from time to time. So, ngayon pala guys, kasama natin si Voltaris Pro S at syempre, si Yuki, ang ating sariling unit. At syempre, yung nag-video ngayon, kasama natin si Watspeed. So, ayan guys. So, shoutout pala sa kaibigan namin dyan, si Tokwa. Pasensya na kami muna ha. So, ayun lang guys, tara, biyahe na tayo. Gear up na guys. Sa magiging actual range nga natin para sa araw na to dito sa NXT Voltaris Pro S, marami tayong mga bagay na dapat i-consider. Unang factor is yung bigat ng mismong e-bike. Bukod sa naka-top box at naka-crash guard na itong NXT Voltaris Pro S, meron pa tayong mga dala na nilagay sa ating seat compartment pati sa top box. Another factor din is yung bigat ng mismong rider at ang timbang ko nga ay between 75 to 80 kilos. The more kasi na mas magaan ang load at sakay ng e-bike, hindi niya kailangan maglabas ng mas malakas na power at the same time makakapag-freewheel siya ng mas mahaba. Another factor is yung road condition, kung ito ba ay paahon o kaya naman mas maraming palusok o kaya naman baka patag lang. Kapag kasi may paahon o mas maraming paahon ay mas malaki ang kinokonsumo nito sa baterya. Kapag naman palusong ay mas magagamit mo yung freewheel. At this point nga nasa Pampanga na tayo at sa Marilao nga tayo nang galing. For now, mag-check muna tayo ng BMS. 79%. 53.1. After naming huminto at mag-check ng BMS dito sa Arco ng Pampanga ay bumiyahe na rin kami agad at wala na kaming inaksayang oras pa. Maya-maya pa nga meron kaming nakita ang mga pulis na nag-checkpoint pero so far hindi naman sila kumakaway at hindi rin naman tayo na para sa checkpoint. Mahigit isang linggo na nga rin ang nakalipas mula nung nagkabagyo at itong Pampanga talaga ay sobrang binaha. Ine-expect pa nga namin na sa mga panahong bumiyahe kami ay wala na kaming madadat ng baha dito pero nagkamali kami kasi may iilang parte pa rin dito sa Pampanga na nadaanan namin na meron pa rin kaming baha. Balik pala tayo sa kinalaman ng palusong na daan pagdating sa range. Pag palusong kasi yung daan, pwedeng hindi ka na pumiga ng throttle at mag-freewheel ka na lang. At the same time, meron pong regenerative charging itong NXT Voltaris Pro S na sa tuwing pumipiga tayo ng preno during freewheeling ay merong na-add na charge sa ating baterya. Disclaimer lang po ha, regenerative charging po ang tawag dito at hindi self-charging. Kasi sa totoo lang po, wala naman pong self-charging dahil ang konsepto ng self-charging ay hindi na makakaranas ng pagkalobat ng e-bike mo dahil kada gamit mo ay kusa lang siyang magcha-charge ng magcha-charge. Na never mo nang kakailanganin pang mag-charge ng e-bike mo. Wala pong ganun. At this point nga, nasa Pampanga pa rin kami pero nasa Barangay San Juan, Mexico, Pampanga na kami. Sobrang na-enjoy talaga namin yung view dito sa aming mga dinadaanan kasi hindi naman usually tayo nakakita ng bundok at ng bukid sa Kamaynilaan kahit nga sa Bulacan hindi na rin ganito yung view. Meron nga palang motor na dumaan sa amin na kumakaway yung backride at nakita namin sa bandang unahan ay hinintay kami. Yun pala ay parang nagpa-picture at
makingi na rin ng sticker. At maya-maya pa nga meron ng isang motor na huminto, magka-backride din sila, nang hingi ng sticker at nagpa-picture na rin. Kung sino man po kayo, shoutout sa inyo, maraming salamat po. Hindi ko alam kung kilala talaga nila kami o baka dahil alam nilang nagvo-vlog kami dahil meron kaming mga camera sa helmet. Anyway, kahit ano pa man yan, maraming salamat po sa pagsuporta. After nga nun ay tuloy-tuloy lang din ang aming biyahe at wala naman kaming masyadong na-encounter na traffic maliban na lang kung mga intersections at merong stoplight. Huminto kami para magpalit ng battery ng mga action camera namin. Though nag-check ako ng BMS, hindi ko naman siya nabasa out loud. At ang isa pang pagkakamali ko, hindi ko na ilapit yung camera ko sa phone ko para mabasa yung actual reading sa BMS ko. Maya-maya pa nga ay palabas na kami sa area ng Pampanga at papasok na kami dito sa may Tarlac. Wala kaming nadaan ng arko ng Tarlac pero dito sa left side ay may poste na nakalagay ay Welcome to Tarlac. Balik pala tayo sa mga factor na nakakaapekto sa range ng e-bike. Ang driving habit po ng rider ay nakakaapekto sa magiging range ng e-bike natin. Kung normal driving habit lang na hindi sobrang bilis, siguradong haba ang range mo. Pero kung ikaw yung mahilig rumatrat at laging nagta-top speed, mabilis ka nga pero iikli naman ang range ng e-bike mo. Kaya suggestion para sa mga mahilig mag long ride, wag po tayong basta rumatrat ng rumatrat. At this point nga nasa Concepcion Tarlac na kami and medyo traffic na nga dito, siguro dahil sa umaga na rin at medyo marami na rin yung bumabiyahe. Maya-maya pa nga ay meron kaming madadaan ng arko ng Tarlac at dito ay huminto kami para magpa-picture na rin. Medyo familiar na sa akin yung lugar na ito kasi ito yung dinaanan namin nung nagbagyo kami nung naka-e-bike lang. Malay nyo sa susunod, di ba, maging destination naman natin ang Baguio gamit ang unit ni NXT. Sige, targetin natin ang Baguio sa susunod na review natin sa next unit. Another factor na nakakaapekto sa range ng e-bike ay yung mismong traffic condition. Kapag heavy traffic o yung maraming sasakyan na pahinto-hinto ka, doon po mas malakas kumonsumo ng baterya. Kasi imbis kada isang piga mo ay magpi-free wheel ka na, mas haba sana yung range mo doon. Pero dahil traffic ang nangyayari ay nagto-throttle ka tapos preno na naman. Kada piga po kasi ng throttle, mas malakas na konsumo ng baterya. Siya nga pala, nandito na kami sa first stopover namin ng NXT Tarlac at pagkaparada lang namin ay nag-check na agad ako ng BMS ng NXT Voltaris Pro at Pro S. So ayun mga ka-ibiyahe, para sa pagpapatuloy ng ating range test ng ating bagong-bagong NXT Voltaris Pro S, nandito na tayo ngayon sa NXT Tarlac City Branch kung saan nag-stop over tayo ngayon. Kasama natin yung ating NXT Voltaris Pro at syempre yung ating nire-range test ngayong araw, which is si NXT Voltaris Pro S. So ngayon guys, para malaman natin kung ano na yung status ng battery ngayon ng NXT Voltaris Pro S, meron tayong gagawing BMS check. So ulit guys, ang BMS na po ni NXT Voltaris Pro S ay JK na po. At tignan nga natin kung ilan na siya. Naka-zoom. Ayan, ang kanyang pong remaining capacity is 27 EH. Remain battery percent, may 40% po. So ngayon, based po sa GPS ng ating e-bike na si Yuki, si Voltaris Pro, nakakabiyahe na po tayo from Marilao, Bulacan hanggang dito sa Tarlac ng almost 112 kilometers. So sa 112 kilometers na nabiyahe natin, ang nakain ng ating battery ay 60%, may natitira pang 40%. Pero ang pinaka-stop over natin ngayong araw is yung NXT Urdaneta kung saan sa Pangasinan yon. So from here, NXT Pangasinan, NXT Tarlac to Pangasinan, meron pang around 58 kilometers. So titignan natin kung kakasya pa yung 40% natin papunta dun sa NXT Pangasinan. No? So check naman tayo ngayon ng BMS ni NXT Voltaris Pro. Ang BMS niya na po ay Xiaoxiang Electric. So ngayon meron tayong natitirang 45% sa BMS ni NXT Voltaris Pro. So mapapansin natin, bakit mas mataas to 45%? Si NXT Voltaris Pro S 40%. Kasi po ay mas malaki na po yung controller po ni Pro S. So ibig sabihin, mas malaking controller, mas malaki po yung kanyang consume sa battery. Pero hindi naman nagkakalayo, 45%, 40% parehas pang long range. Okay? So para sa mga taga-Tarlac pala dyan, kung gusto nyo rin ng NXT Voltaris Pro and NXT Voltaris Pro S or kahit yung Voltaris lang at any other e-bikes, available po yung kanilang mga e-bikes dito sa Tarlac branch sila, located at AMP Plaza, C. Santos Rizal Street, Santo Cristo, Tarlac City. Pwede rin kayong mag-message sa kanilang Facebook page kung malapit kayo dito at meron kayong inquiries, mag-message lang kayo dito.
Sa aming palang pag-stop over dito sa NXT Tarlac ay nag-charge kami ng e-bike natin na si NXT Voltaris Pro na si Yuki. Hindi dahil malolobat na siya, kundi dahil hindi naman namin siya priority ngayon sa range test, kundi si NXT Voltaris Pro S. At dahil pagdating naman namin sa NXT Urdaneta Pangasinan ay parehas naman kami magcha-charge, eh hindi na namin ganun kailangan katagal i-charge si NXT Voltaris Pro dahil nauna na siyang nag-charge ng konti dito sa may Tarlac City. Siya nga pala hindi ko nasabi sa inyo kanina, naka-Uno gaming lang ako ngayon dito sa NXT Voltaris Pro S dahil para sa akin, sa tingin ko okay na yung kanyang speed 1 or gear 1 dahil tumatakbo na po ito ng 65 kph sa gear 1 pa lang. Ang naging driving habit ko pala dito ay pagkabiga ko bandang gitna ng throttle ay binibitawan ko na agad para sa free wheel. Maya-maya pa nga ay nakarating na kami sa arko ng Panic Tarlac, nagpicture lang saglit tapos back na uli sa pagdadrive. Sa biyahe namin ngayon talaga namang medyo mahaba-haba pero in-enjoy namin yung view kasi hindi namin ito normal na nakikita sa araw-araw. I-rundown ko nga lang pala uli yung specs ng ating NXT Voltaris Pro S. Ito po ay naka 72 volts, 67 Ah na LiFePO4 battery, naka 3000 watts motor hub na QS motor, at meron ng mas pinalakas na Votol EM100 na controller na siyang mas mabilis at malakas. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe, nagtatawanan na nga lang kami ni Wattspeed dito dahil yung pagod sa biyahe nito tapos puyat pa, eh dinadaan na lang namin sa kwentuhan at tawanan. At kung napansin niyo pa yung kaninang mabagal na takbo namin, nagpapahabahan kami ng free wheel. Kung kailan nasa boundary na nga kami ng Pangasinan, eh meron akong naramdamang kakaiba at ito yung sumunod na nangyari. Pwede na ako magtulak? Oo, okay lang. Uy! Nagagawa ko nagtutulak ka. Tutulakan na lowbat yung yung Voltaris Pro S ko. Kasi naka 180 kilometers na. Oh, O kaya hanggang 180 lang, kaya tutulak muna ako. sagad na yun. Oo, sagad na Sige. Ingat ah. Ingat ka. Practice lang. Practice lang. Biro lang mga kaibiyahe, pero grabe, alam niyo ba, after naming magpa-picture dito sa may Pangasinan Rosales na poste, nag-check ako ng BMS at honestly medyo nagulat ako sa reading ng BMS app. Baka yung pinapractice ko ay mangyari talaga. 16%. Meron pa lang natitirang 14 kilometers. 28 minutes. Para ito sana hindi magtulak. So ayun nga mga kaibiyahe, ay 16% na lang yung ating battery sa ating BMS at meron pa tayong 14 kilometers na pabiyahin. Pero sige, tuloy lang sa biyahe at normal driving lang din. Well, kung malowbat na naman kami sa daan ay handa naman na kami sa mga gagawin namin dahil range test rin naman yung aming sinadya dito. Maya-maya pa nga ay nandito na kami sa city ng Urdaneta, Pangasinan. Medyo traffic at ilang stoplights yung nadaanan namin. Pero tuloy lang, palag lang dahil malapit na rin naman yung aming pupuntahan, ang aming last destination ng NXT Urdaneta branch. Palowbat na ang ating NXT Voltaris Pro S, kaya pinabubuntot ko na rin si Wattspeed sa likuran ko para anytime na malowbat ito ay mag-hazard siya at gigilid kami. Pero grabe, pinabilib talaga kami ng NXT Voltaris Pro S dahil nakarating kami dito sa NXT Urdaneta Pangasinan branch nang hindi nalalowbat. At ito nga mga kaibiyahe, nagpark lang ako saglit at nag-check ng BMS at ito ang kinalabasan niya. What's up guys? Andito na kami ngayon sa NXT Urdaneta Pangasinan. Biruin nyo, mula Marilao, Bulacan. Nagpunta kami ng NXT Tarlac branch at ngayon nandito na kami sa NXT Urdaneta. At guys, ito na ang truth. Ang NXT Voltaris Pro S ay bumiyahe po ng 170 kilometers ngayon. Kita nyo yan. So ito guys, ano ko lang kayo, naka-GPS po si Yuki. So since si Yuki at saka si NXT Voltaris Pro S ay magkasamang bumiyahe, isa lang yung kanilang naging ruta. So naka 170 kilometers tayo, isang full charge lang po galing sa bahay. And guys, check tayo ng BMS. Check tayo ng BMS guys. Kita nyo yan. Pinahiming battery. Diba? Guys, 10% 6.4 AH. So ano sa amin ng NXT? 180 kilometers. Guys, 170. Tingin ko okay na, hindi na masama kasi ilang ginawa ko.
70 to 80 kilos. Tapos, guys, tignan nyo naman yung dala ko. May bag. May bag. Ano to ka? Oh. Ano yung gamit ang top box? So, 170 kilometers, so rider na 70 to 80 kilos, may mga talata. Tapos, gaming lang naman kami, which is ang G1 ni NXT Voltaris Pro S ay umabot na hanggang 65 kilometers. So, pwede na ba? Pwede na. So, ito guys, harap lang natin. Pagkita natin sa harap sa NXT Voltaris Pro S. Ayan. So, NXT Voltaris Pro S po ay almost same lang naman kay NXT Voltaris Pro. Pero ang kinaibahan, si Pro S po, pag binili nyo kasama na crash guard, kasama na NBL, kasama na rin yung bracket sa likod, yung kanyang handlebar na may bracket for top box, and syempre kasama na si top box. Ang kinaibahan pa, mas mabilis, mas pinalakas, naka Votal U100 na po siya na controller. So, ano pa ba? Actually ito, may kill switch na siya dito sa kanyang side stand. Mamamatay siya or mag-auto kapag naka-side stand. So, safety features and additional kay Voltaris Pro, walang ganun. Para naman po sa presyo ng NXT Voltaris Pro S, ang SRP po nito ay 112,319 for NCR and nearby Luzon areas. Pero ngayon po ay naka-discounted ito for cash price ng 96,575 for NCR areas only. Ilalagay ko na lang po ulit dito sa screen yung details for full specs. Para po sa mga naghahanap ng specs review, meron po tayong separate video dyan na nauna na natin ginawa. At para naman sa riding experience, abangan nyo po yan. Bukod pala sa color black, available din ito sa color red and white. Sa naging range ngayon ng NXT Voltaris Pro S, sa tingin nyo ba sulit na siya? Comment nyo nga yan sa comment section. So, ayun lang guys. Kung gusto nyo pa, kung meron pa kayong inquiries, kung meron pa kayong gustong tatanungan, feel free na mag-message sa Facebook page ng NXT E-Bike PH. So, sa susunod na vlog natin, riding experience naman tayo dito kay NXT Voltaris Pro S. So yun lang guys, this is EB Ahimoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe and keep safe.